1:30 na ng hapon, makakaya pa ba sa mekaniko sa ganitong oras? Ipapagawa ko yung sasakyan ko. Papalitan ito ng clutch linem. Dito ako magpapagawa sa Auto Fusion malapit sa Dakudao. Sana may bakante ngayon para mapagawa itong pagpalit ng parts. Tinawagan ko kahapon ang may-ari ng shop at ang sagot niya ay dapat maaga ka kasi daming magpapagawa dito. Kaso may trabaho pa ako. Kailangan ko mag-sideline para makabili ng parts. Pero subukan lang natin kung magagawa nila ng paraan. Tara, pasok tayo. Hanapin natin si Boss Joshua. Isa siya sa may-ari dito. At sa wakas may bakante na. Dito ko ipinagawa kasi kailangan ng lifter ang mga ganitong gawain once na i-pull down ang transmission ng sasakyan para hindi mahihirapan ang mekaniko sa pagtanggal nito. At yan dahan-dahan ang inaangat ang sasakyan. Binabantayan ng mekaniko kung hindi pa kakalas ang paglagay nila ng arm sa lifter. Inumpisahan na nila ang pagtanggal ng transmission. Ito ang maganda dito kasi nagtutulungan sila sa trabaho. Kung sino ang bakante sa kanila ay tinutulungan nila yung gumagawa. Mahusay, madaling matapos ang trabaho dito. At yan malapit na matanggal ang differential at transmission. Drain na rin nila ang transmission fluid. Hindi ko nalanang pinapalitan ng fluid kasi bago pa ito. Last 2 months ko pa pinalitan. Selfie muna si Biomedtech LL. Paki-shout out mga boss mechanic. Visual check din natin ang mga pang-ilalim kung meron bang leak. Kasi ito na yung time na masilip natin ang ilalim ng makina. Natanggal na rin ang drive shaft. Tanungin natin sila kung okay pa ba. At ang susunod naman tatanggalin ay ang transmission. Sa pagtanggal pala ng transmission ay kailangan gamitan ng lifter para magsilbing tagahawak kasi mabigat masyado itong transmission. Nakapatong na ang transmission sa lifter at tatanggalin na rin nila ang remaining bolt na nakakabit sa transmission. At hinihila na nila palabas ang transmission. Malaking bagay talaga pag may lifter ang shop kasi hindi mahihirapan ang mekaniko sa pagtanggal. Siguro kung walang ganitong lifter ay aabutin ng siyam-siyam sa pagtanggal. Sa tingin ko lang ha. Sa mga naka-manual na sasakyan, ito ang symptoms na palitan na ang clutch. When your clutch pedal vibrates, that means the clutch disc is losing its grip on the flywheel intermittently. Possible causes of vibrating or chattering include clutch disc lining, friction material, worn out, clutch disc lining burnt or contaminated with oil. English yun ah. At yan nakahiwalay na ang transmission sa flywheel ng makina. Dinadahan-dahan na nila binababa. Sabi ng mekaniko, ang bigat pre, dadanlakin ako nito. At ito ang kanyang pressure plate, masyadong maitim na. Almost 135 na yung odometer at 5 years na rin ito. Ang layo kasi ng biyahe nito, kaya mabilis tumaas yung odometer. At natanggal na rin ang pressure plate. Tingnan naman natin ang clutch disc nito kung ano na ang itsura. Hot-pod na rin ang clutch disc. Sa loob ng 5 years ay ngayon pa ito mapapalitan. Bale papalitan natin lahat. Isang pressure plate, isang clutch disc, isang clutch bearing at pilot bearing. Mga magkano kaya ang parts nito? May alam ba kayo mga boys kung magkano lahat ito? Kailangan genuine ang nilagay natin para matibay. At yan nilagay na sa carton ng parts. Magpapara lang tayo ng taxi kasi doon tayo bibili sa Monteverde sa may Arctic Automotive Supplies. At dito na tayo sa Arctic Store. Buti naman na entertain tayo agad. Dito ako bumili kasi sabi ng may-ari ng shop na mura daw dito at genuine yung mga parts. Kailangan natin dalhin yung sirang parts para ma-compare sa bago. Kasi may times daw na almost the same ang itsura pero ang lagayan ng bolt ay maliit. Kaya mabuti dalhin daw ang sample para ma-compare. Sumakay na lang ako ng tricycle papunta sa shop. Kunti lang kasi ang taxi na dumadaan dito. At ito lahat ang nabayaran ko sa parts sa may sasakyan dyan na van ay ito ang latest price sa may Artec. At yan inumpisahan na nila ibalik ang mga parts. Bago lahat, isang set talaga kasi yung ang ini-recommend ng mekaniko. At kinabit na rin ang pressure plate at clutch disc nito. At pinabalot ko na rin ang lumang parts para may remembrance. Hahaha! Binalit na rin nila ang transmission. Ang husay nilang dumiskarte kung paano ibalik. Hindi basta-basta ang buhay mekaniko talaga. Kailangan kumpleto lahat sa pagbalik. Walang labis, walang kulang na ball. At yan malapit na maisalpak yung transmission sa makina. Kailangan ng dedikasyon sa paggawa nito. Hindi bare-bare lang. Kasi kung magkamali ay sigurado masisira yung pyesa. At yan na ikis na nila ang transmission sa makina. Minalik na rin nila ang drive shaft at ang mga bolt nito. Malapit na rin matapos ito. Hinihigpitan na nila ang mga bolt. Sinisiguro nila na kailangan mahigpit lahat. Pinapa-double check nila sa kanilang kasamahan. Binalik na rin ang transmission fluid.
gamit ang kanilang manual pump. At yan tapos na lahat. Unti-unti nang binababa ang sasakyan para ma-road test at malaman kung meron na bang pinag-iba sa ngayon. Nakakalas na rin ang lifter. Dinadahan na sa mekaniko na maniobra palabas para masubukan kung balik ba sa dati yung takbo ng van. At yan nagpaharulot na yung mekaniko, ingat sa pag-drive, hintayin kita at balitaan mo ako kung goods na ba lahat. Salamat goods na, AA na, bye-bye na, salamat sa panunood.